Magandang araw po sa ating mga Boka Tribs. Alam niyo po mga Boka Tribs, eto na naman po. Naglabas na naman po ito pong si Super Ate, si Super Ate, ng isa na naman pong kanyang patutsada laban po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo na po kung sino ang aking tinutukoy. Siyempre, ito po ay si Paek-ek. Ito rin po si Mangga at ito rin po si Balat Kayo. Mga Boka Tribs, narito po akin pong ipapakita po sa inyo mga Boka Tribs kung ano na naman po ang pumapasok sa kaisipan nito pong si Paek-ek o ito pong si Mangga. Alam niyo po kung bakit kamakailan mga Boka Tribs ay naglabas po ng kanyang pahayag. Ito pong si Attorney Salpanelo na kung saan malinaw po na sinabi ni Attorney Salpanelo kung bakit po ayaw po nilang maniwala dito kay Mangga. Alam niyo po kung bakit. Kasi sabi po ni Mangga, eto raw po, bukod po sa magaling manggamit, magaling pa raw pong gumawa po ng kung ano-anong mga taktika. Alam niyo po, sabi po ni Attorney Salpanelo, ito daw po, noong una, nagkakandara pa daw po ng pagpapataas ng kamay doon po sa grupo ng alyansa sa pamumuno po nitong si Pangulong Bongbong Marcos. At ayon pa po kay Attorney Salpanelo, kaya po ayaw na ayaw po nila at hindi po nila iboboto ito pong si Senator Amy, ay dahil po sa noong makaramdam daw po di umano ito pong si Senator Amy na medyo tumatagilid po yung pong bangka ng alyansa, ay agad daw po itong tumalong at nagtakbo daw po dito agad-agad at nagpa-endorso kay Senator Robin Padilla at kay Vice President Sara Duterte. Pero ang layon daw po nito ay hindi po para magpakita ng loyalty, kung hindi, ang layon daw po nito ay para isalba ang kanyang sarili sa uti-uti daw pong pagbulusok ng alyansa. At sabi pa po ni Attorney Salpanelo, eto daw po nung makahalata na naman, di umano, na para po tangkilikin at tanggapin po ng kabilang parte ng alyansa po ng PDP, ay ang ginawa daw po nito, agad-agad daw po ay ibinagsak daw po yun pong kanyang di umano ay hearing sa Senado tungkol sa illegal na pagkaka-arrest kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yun daw po hindi nila pinaniniwalaan. At ito raw po ay sabi nga po ay pinanood lamang nila pero hindi po ito pinaniniwalaan. At ang pinakamatindi kung bakit po ayaw yung paniwalaan ng mga taga-suporta po at kaalyado po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sapagkat sa malaking katanungan daw po na ito. Kung totoo na umaayaw ka sa pamahalaang ito at kung totoo na inaayawan mo na ang Pangulo mo, ang iyong kapatid, bakit hindi mo siya pamunuan ang paghahabla ng impeachment trial laban sa kanya o impeachment complaint? At bakit daw po, sabi nga po ni Attorney Salpanelo, bakit daw po doon sa pagkakataon na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ito pong si Vice President Sara Duterte ay hindi pinapasok ng mga pulis, ganun din po si Senator Bongo. Bakit daw po hindi ka nagpakita roon? Sabi po ni Attorney Salpanelo, bakit daw po hindi man lamang nagpakita doon ito pong si Senator Amy, na halatang halata raw po na umiiwas po sa usapin. At alam na alam po ng marami na ito'y may magagawa sapagkat ang presidente ay kanyang kapatid. Yan po ngayon, akin lamang po yung pinakikita sa inyo mga Boka Tribs ang kadahilanan kung bakit po ayaw diyan ni Attorney Salpanelo at noon pong bumubuo ng PDP at mga kaalyado at mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganyan po ngayon mga Boka Tribs. Eto po nagpalabas na naman po ng panibagong patutsada ito pong si Senator Amy Marcos. At ano po itong kanyang bagong patutsada? Ipinangangalandakan po niya ngayon. Ang sabi po niya, ang pamahalaan daw po ngayon ay hindi raw po pamahalaang Marcos. At ito raw po ay pamahalaang Romualdez. At ito po ay pamahalaan ng Araneta.
Sa makatuwid, mga Boca Tribs. So, malinaw na malinaw. Talaga pong buong angka na po niya ang kanyang binabangga. Hindi na lamang po Marcos ang kanyang binabanatan, hindi na lamang po ang Pangulong Bongbong Marcos. Manapay maging ang Romualdez at maging ang Araneta. Ano pong ibig sabihin niya rito? At ano pong ibig sabihin nito? Nako, mga Boca Tribs. Talaga pong ito ang tinitingnan po nito si Senator Amy Marcos sa akin pong pakiramdam ay hindi po ang kapakanan ng taong bayang Pilipino, hindi po ang kapakanan ng ating bansang Pilipinas, kung hindi ang kanyang sariling kapakanan para po siya ay muling tangkilikin bilang senador ng bansang Pilipinas. Pero sa nakikita ko po, mga Boca Tribs, sa nakikita ko po, ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging ang taga-suporta nito, kahit pa ito ay iniendorso ni Senator Robin Padilla, kahit pa ito ay iniendorso ni Vice President Sara Duterte, ako'y naniniwala personally, hindi po ito tatangkilikin ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang malungkot po nito, maging yun pong tinatawag na Solid North, ay mukhang umayaw po sa kanya. Mukhang inilaglag po siya. At mukhang siya po mismo ay pupulutin sa kangkungan. Siya po mismo malamang ay pupulutin sa kamutihan. Ay maigi naman po kung magkaganon. Sapagkat sa totoo lamang po, lahat po ng ikinikilos nitong si Senator Amy Marcos, masakit man pong tanggapin. Nakakainis. Nakakainis po. Kung baga ay wala kang makitang karisma sa kanyang ginagawa. Kung bagay ang lumalabas po sa kanya sa isang pelikula, ay siya po talaga ang kontrabida. Talagang bagay po siya sa ganung role kung isang pelikula po pinag-uusapan. Kung bagay ang istorya po ay isang drama, ay po pwede po siyang ilagay doon. Yun po bagang estilo ng kontrabida na bait-baitan kunwari. Tapos intrimitida pala. Ganun po ang kanya pong ipinakikita. Kaya nako, mga Boca Tribs, habang may pagkakataon pa, ginawa ko po ang bidyong ito habang may pagkakataon pa. Mga loyalista at mga DDS, ako po'y nananawagan sa inyo. Sabi ko nga po, kung kayo po ay tatangkilik ng kandidato, sikapin nyo po na huwag na po iyan. Sapagkat yan pong taong yan, sabi nga po, doon po sa mga magkakara, yan po ay doble kara. Pupwede po siya dito at pupwede rin po siya dito. Kung saan po siya makikinabang, kung saan po siya mananalo, doon po siya. Yan po ay ayon doon po sa ilang mga netizen na nagbibigay po ng sarili nilang komento na siya po'y tinatawag na rin ngayon na isang doble kara. Kaya panawagan po, mga Boca Tribs, higit sa lahat po ay sa mga loyalista. Kita nyo po ang ginagawa niyan. Yan po ay hindi totoo. Nililinaw ko po sa inyo, yan po ay hindi totoo na may malasakit sa ating bayan. Yan po ay hindi totoo na may malasakit sa ating mga kababayan. Ang pinagmamalasakitan po niyan ay ang kanyang kagustuhan na siya ay manalong muli bilang senador. At ang lahat ay kanyang gagawin. Manalo lamang siya. Kahit siraan niya ang kahit sino. Nakita niyo po, buong angka na niya halos ang kanyang kinakalaban. At mukhang siya ay botong-boto pa. Maniwala po kayo sa akin, pagkatapos po ng halalan, at yan po ay hindi nagtagumpay, maniwala po kayo sa akin. Hindi po yan tatangkilikin ng mga Duterte. Maniwala po kayo sa akin. Maraming salamat. Magandang gabi po.